Niwa-warningan namin, pag hindi sila sumunod, yung pinapatay namin na tinatapon sa ilog. Tumigas na yung puso mo talaga na wala ka ng takot. Parang masaya. Opo, masaya ka. Kasi ang doktrina doon, nasusunod mo si Allah, yung batas Opo. na pinasusunod sa amin. Ang ibig sabihin, naman. pag sinuntok ko yung tao, tulog talaga. Kung hindi tulog yan, patay yan. Ganun kalakas yung kamay ko dati. Hindi normal na lakas. Kaya nung maramdaman ko yun na ganun lakas, pag ginarap ko yung kalaban ko, halimbawa kinakawa ko, sinusuntok ko lang yun. Bumabagsak na lang yun. Talaga. Awakan ko lang nga yung baril, babadhatan ko dito, bagsak na siya, kukunin ko na lang yung baril. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Ako po si Ismael Pasawilan, dating pangalan ko sa Muslim, pero ang dinadala kong pangalan ngayon ay Sami Pasawilan nung nagkaroon ako ng birth certificate. Pwede niyo pong ikwento sa amin kung paano po yung buhay niyo noon. Dati, tanda-tanda ko yung taon na yan na 1963, ako pinanganak. Ayon sa sinabi po ng aking ate, kasi siya nag-alaga sa akin, October 15, 1963. Tapos may usapan pala sila sa aking pong tiyuhin na commander. Pag isinilang ako, kukunin ako para sila mag-alaga sa akin. Sa madaling sabi, nung ako po ay sinilang na, sa loob ng 3 buwan, iniwalay ako sa tunay kong magulang. At ang nakilala kong tunay kong mga magulang, yung nag-ampon sa akin na commander. At sa loob ng pag-aalaga sa akin, nung magkaedad ako ng 7 years old, pina-training ako sa Camp Abu Bakar. 7 years old. Apo, sa Mindanao po ba ito? Doon ako po ininsayo na, kahit sa murang edad ko pa. Tapos nung ako po ay nagiging ustong gulang na, nasa 12 years old na, 13, ganyan, 12 to 13, pinag-training mo po ako sa MNLF. Sa ilalim ng pamamahala ni Nur Muswari. Siya yung pinaka-commander namin. Sabi niyo po na pinalaki kayo doon sa ibang magulang. Paano po yung kinagisnan yung pagpapalaki nila? Ang nagisnan ko, kung ano yung itinuro ng aming mga commander, yun lang ang narinig ko, na kailangan lumaki ka sa amin dahil inianda ka sa sunod na diniriso ng digmaan. Apo. Paano po nung bata kayo, siyempre maliliit pa po kayo, paano po yung pagpapalaki nila? Paano po yung minumulot nila sa inyo? Siyempre mga bata po, ang gusto lang nito maglaro, mag-aral. Paano po sa lugar po ninyo na kinagisnan, ano po yung pagpapalaki nila? Ang pagpapalaki nila yun, dinudutriyanan ako na kailangan mabuhay ka sa ganito dahil ang buhay mo ay nakailaan na, ibinigay na kay mahal na Allah. At sa iyong pagpapalaki, kailangan mainsayo ka at maitrain ka na sa doktrina na kinagisna mo. Yun po. At tapos ang doktrina na kinagisnan ko ay napakaganda. Sabi niya, lumaki ka na may takot kay Allah. Hindi lamang may takot, kundi sumunod ka sa batas ng Agama Islam, ng Quran. Napakaganda. At yun po yung kinalakihan ko. Lumaki po ako na maayos sa kanila na maganda yung pamamahala nila sa akin. Paano po yun? Nung bata pa po kayo, pinapahawak na pa kayo ng mga armas? Nung 7 years old ako, pinahawak na ako ng armas. So, pero hindi ko pa kaya masyado kasi sa bata, inihila ko na lang yung armas dahil hindi ko pa kaya. Pero pinainsayo na kami. Kaya minsan pag pinababaril niya ako, bumabagsak ako dahil sa lakas nung sipa nung baril. Apo, so murang edad po, marunong na kayo. Marunong na kayong humawak ng armas. Ang pinagagamit yung carbine, M2. Apo. Yung hindi masyadong malakas yun eh. Kaya yun yung sinanay ako. Tapos, nung mag 10 years old ako, kaya ko na bumaril. Kaya ang ensayo, binibigyan ako ng mga bala, marami. Tapos,
nagbabaril ako ng mga ibon. Kung ano yung gusto kong barilin para magiging sintado ako. Paano po yun? Saan po nanggagaling yung mga armas at saka mga bala nung panahon na yun? Galing mo sa pinaka commander namin kay Nur Musuari. Kasi si Nur Musuari kasi nag-abroad siya at doon siya nag-training sa ibang bansa. Pag uwi niya sa Pilipinas ay mayroon na siyang dalang mga baril. Sinusunod na lang yun ito pinadadala dito. So bukod po sa inyo nung bata kayo, mga ilan po yung magkakabats nyo nung maliliit kayo na sinasanay sa baril? Mga kung natatandaan nyo po. Siguro inabot ng mga libo din. Libo po na magkakasabay na tinitraining. Nung mga 7 years old ako, libo din. Tapos nung nag-training ako, pang third bat kami nag-training, nasa 2,800 kami. Nung 14 years old na ako. Paano po yun? Sabay-sabay araw-araw tinuturuan maghawak ng baril? Bat company, halimbawa Bravo company, Charlie company. Opo. Oh. Pag hindi po kayo tinuturuan ng baril, ano po yung ginagawa ninyo nun? Pag hindi kami naturuan, nandun lang kami sa pada mother camp namin. Ano pong ginagawa? Nag-guard. Nag-guard lang. Minsan pinaakyat kami sa puno para makita yung paligid kung may mga sundalo ba. So buong araw-araw po talaga training yun Opo. hanggang sa lumaki? Tapos inensayo kami kung paano pumatay ng mga hayop. Opo. Kasi yun din ang nagiging ulam namin, yung mga hayop. Yung mga manok na damo. Yung sa kwan. Ang hindi namin lang kaya bawal sa amin yung baboy. Opo. Pero yung mga usa, yun ang araw-araw na. Doon din ako na-train na kung paano bumaril ng usa. Kasi kailangan sa pagitan ng kilay ng kwan. At hanggang dumating sa panahon, nahasa na ako. Kahit gumalaw na yung mga binabalik ko, natatamaan ko na. Kasi lumaki na yung lumaki ako sa pag-awak ng baril. Mahasa ka talaga. Halos lahat kami ganun talaga. So, pero paano po nila malalaman kapag handa na kayong isabak sa mission na tinatawag? May mga training kaming dinadaanan na at ang nagtitrain sa amin, hindi mga Pilipino at hindi namin kapwa Muslim sa Pilipinas, taga-ibang bansa ang nagtitrain. Ano po yun? Araw-araw din yun? Minsan sa isang taon, 2 beses sila pumupunta dito sa Pilipinas. So parang ito yung magkakaroon po kayo ng graduation na tinatawag? Parang yung graduation. Pero hindi pa kami nag-training ng final talaga na. Mga anong edad po kayo isasabak nun kung sakali? Paano nila malalaman na ito handa na to? Pag nakita nila yung buo na yung loob mo, na-ensayo ka na kasi halimbawa may mag-awak ng baril na nakatalikod o di nakaharap, kung paano mo kukunin na mabilis na kukuha mo na itututok mo doon sa kalaban mo. Ganun po. Pag bumabagsak ka doon sa examination na yon, pabalik-balik lang. Hanggang sa Kaya matutuwa. minsan nasasaktan ka, napipilayan ka. May mga namamatay din po ba sa ganyan? Sa mga... Doon sa aming pag-training na 2,800, ang nakapasa lang siguro ng mga sobra 1,000 na lang. Kasi ang iba ay uminto, hindi tumuloy. Kaysa hirap ng training. Paano pong ginagawa nila kapag umalis sila doon? Tinatabi lang at tinitrain pa rin sa sunod na. So, magiging sundalo pa rin talaga siya? Sundalo pa rin hanggang makapasa sila. At ang pinapadala po na yung sinasabing liquidation group, pinili po yun eh. Ang ibig dumaan talaga sa kamay nila na nahasa ka bago kaya palabasin sa gira, sa digmaan. Kayo po, ilang taon po kayo na nabigyan ng unang mission? Mga siguro, ang edad ko, mga 13. 13 years old. 13 years old. Ang bata-bata ko pa na. Ano po yung una niyong ginawa nun? Ang unang ginawa sa akin ay mayroong lumabag sa batas na mga kababayan na katulad niya sa mga beer house. Opo. Hindi mo malalaman kung Muslim siya, kailangan tapakan mo ang paa. Kasi ang ingay ng Muslim at ang salita ng Tagalog ay mga Bisaya, iba eh. Iba. Pag Muslim, aray, adaday. Opo. Pag Muslim yon. Pag Muslim. Ang ibig sabihin ito, tapos yun, niwawarningan namin, pag hindi sila sumunod, yun, pinapatay namin na tinatapon sa ilog. Sa edad na 13 years old, magagawa niyo po yun? Minsan,
ginagawa namin doon sa mga beer house, naglalagay kami ng mga bomba para pasabugin yun para kasi sa amin bawal po yung yung Muslim na nagbibinta ng aliw, lalo na kung may Muslim na bakla o di tumboy labag sa batas ng Islam yun eh. Talaga po. Yun eh, doon ako una ni misyonan. Apo. So, nung panahon po na yun, nakapatay na po ba kayo? Yung hindi sumusunod, kapag nasabog yung bomba, papatay ka Patay. talaga. Naalala niyo po ba yung panahon na ginawa niyo? Naalala ko yun eh, kung di ako nagkakamali, nasa 1979 yata, 78. Mga ganyan. Ganyan mga 80s, na malapit na sa 80s. Na may namatay po ba nung panahon na yun? Oo. Doon sa mission order namin, lalo na yung mga Muslim na naglalasing, bawal yan. Opo. Pag nabibigyan po kayo ng mission, ano pong nararamdaman ninyo? Na-excite po ba kayo or natatakot Yung kayo? sa akin, naranasan kasi inasa ka ng tumigas na yung puso mo talaga na wala ka ng takot. Parang masaya. Opo, masaya. Kasi ang doktrina doon, nasusunod mo si Allah, yung batas Opo. na pinasusunod sa amin. Ang ibig sabihin, kami ang ginamit na luminis sa mga baluktot na pag-uugali ng Muslim. Opo, so ganun po yung Ganun yung doktrina sa inyo simula. na parang... Doon ako nagsimula. Tapos, pagkatapos nyon, ay na-encourage ako doon sa iba, nag-aagaw ng armas dahil nakakatabi sila ng sarili Opo. nila. Opo. Sabi ko sa commander ko, pwede ba ako sumama sa kanila? Ano po ba ito? Mas mataas na mission po ba yung Mataas na ganyan? yung liquidation group. May mission order na lalabas ka na doon sa bundok, makisama ka na sa bayan, So, parang sa lugar level. na, sa maraming tao na. Opo. Kung saan yung may mga sundalo para makakuha ka ng baril. Ganun. Naalala niyo po ba nung unang beses niyong ginawa yung pag-agaw ng baril? Ang naalala ko niyan ay nasa mga 80s na, 1982 o 81, 82, nandyan yan sa panahon na yan. Paano po nangyayari yung agaw baril? Paano nyo ini-execute yung ganyang mission? Ang ginawa ko, hindi pa ako masyado marunong magtagalog. Nagiging pipi ako dahil hindi ako marunong kahit Bisaya, hindi ako makasalita. Ang iniintay ko, ang ginagawa nila, gabi, pag yung mga baylihan, sayawan, di ba? Tapos may mga request. Ang koto sa Bravo Company ng ating kasundaluhan to, walang halo. Ganyan. Tapos iwanan nila yung baril sa matatanda. Yung mga matatanda, nakatambak lang dyan. Sila magsasayaw sila? O sasayaw sila, walang magbabantay. Doon namin sasamantalayin yun. So, kukuhain lang po yung Kukunin mga yun, minsan nakatagong 3, baril. 4 na baril. Aalis na. Aalis na kami. Pag inabol kami ng mga sisdip, may mga sisdip na nagkagabarilan kami. Nagkakaputukan. Pangalawa, lakas ng loob ko yun dahil yung lolo ko na si Haji Pasawilan, Opo. may pinamana sa akin na yun sila sabing anting-anting adimat. Kaya uang loob ko eh. Ano pong agimat ito? Babarilin ka, hindi tumatalab yung baril. Parang parang piniti ka lang ganun. Nagamit niyo po ba yan? O, nagamit ko yun. Kasi nakita niyo minsan po? hindi mo maiwasan. Hindi mo maiwasan na mayroon din na uunahan ka. Ngayon. So, effective po ito? Kaya lang, sa ngayon ko lang naranasan yung mga pangyayaring yun. Yung mga buto ko maraming sakit. Kasi parang susuntukin ka din eh. So, talaga pong tinatamaan kayo ng bala? Tinawag ka, ganyan, naggaganong ka lang. Talagang hindi siya nagpe-penetrate, hindi Hindi siya lang siya, bumabaon yung oo. bala. Pero nararamdaman niyo po, tinatamaan kayo. Tatama ka, para kanina yung parang sinuntok ka lang. So, maraming beses niyo po ito napatunayan? Marami ko kasi nung sumama na ako nagiging active na ako, sumasama na ako sa mga digmaan. Opo. Mayroon yan na, katulad nag-reinforce kami sa tumulong kami sa digmaan sa Basilan. Opo. Halos naubos na yung mga iminilip doon. Tapos nung nagkaubos ang pinadala kami. Halos pinadala kami doon, mga 50 kami yata. Reinforcement. Tapos umuwi kami dito sa South Cotabato kasi sa area ko South Cotabato malapit sa amin din lugar. Nasa Supra 10 na lang kami natira. Kaya naranasan ko doon yung ambush sa pagitan ng bundok at sa tubig kami na dumadaan. Paano pong nangyari nung panahon? Inaambus kami, nirarakang kami ng sundalo. Maraming namamatay, pero ako, nagugulat lang ako.
Hindi ako na hindi ako namatay. Kaya sobrang yun, sobrang dumating sa akin sarili yung yabang. Sabi ko, Mga ilang hindi, taon po kayo nun? siguro nasa 14 years old na ako. 14. At tapos ang lakas ko noon. Kasi doon sa ating-ating ko, parang malakas ako, parang lakas ng isang kalabaw. Physical na lakas na nararamdaman Pag sinuntok ko yung tao, tulog talaga. Kung hindi tulog yan, patay yan. Ganun kalakas yung kamay ko dati. Hindi normal na lakas. Pag sinubukan ko yung lakas ko, di ba yung kalabaw, dito mo suntukin. Talagang bumabagsak yung kalabaw na talaga. yan. So napatunayan niyo po talaga iba yung lakas. Kaya nung maramdaman ko yun na ganun lakas, pag ginarap ko yung kalabang ko, halimbawa kinakawa ko, sinusuntok ko lang yun. Bumabagsak na lang yun. Talaga. Awakan ko lang nga yung baril, babanatan ko dito, bagsak na siya, kukunin ko na lang yung baril. Nasaan na po ngayon yung anting-anting yun na yun? Nung nahuli po kami magkapatid, nahuli siya. Apo. Dahil siguro hindi niya nakayanan yung sundalo. Ayon sa kanyang kwento, hindi niya nakayanan yung sundalo, mas magaling sa kanya. Tinamaan siya, nakatulog yun, nahuli siya. Naisip ko, sabi ko, pag umuwi ako sa kampo namin, hindi ko nadalang kapatid ko. May batas kasi na pag hindi kayo pwede ka napatayin. Sinamahan na niya, iba na yung batas na pinatutupad sa naramdaman ko, hindi katulad nung dating batas na maayos pa. Pero nung kalaunan yung sinamahan niya, parang terorista na. Dati hindi naman kami nagkikidnap. Opo. Pero pagdating doon sa isang grupo na sinamahan namin. So parang nag-iba po ang kultura nung kultura. opo, na sinasamahan niyo na nun. Yun. Doon ko nalaman. So paano po nangyari? Bakit po nag-iba yung So naging masama. Nagiging masama yun dahil yung una na sinamahan ko, napakaganda yung patakaran. Ay sinusunod talaga yung reliyon namin Islam. Opo. Pero nung makita ko na naglalaban-laban yung mga Muslim dahil sa lupa, Nag-aagawan po ng nag-aagaw na, nagpapatayan, Opo. umiba ako. At may nakilala kong isang commander, yung pala, terorista pala yun. So ito po yung mas Ito terorista na. Dito kami nagsama sa So ibig kapatid ko. sabihin yun, dati nyo pong kinagisnan, may mas masama pa doon sa ginagawa ninyo. Mas So, masama po- ito dahil dinutriyan ka to pag namatay ka sa suicide bomber. 30 na ang ilang magiging asawa mo doon sa pagdating mo sa langit. Pero pag namatay ka sa firing line, sa mga natural na pagkamatay lang, 5 lang o 7, ganyan. Nung panahon niyan, gusto ko na tanggalin yung anting-anting ko, gusto ko na rin mamatay para makarating sa langit. Parang yun, inisip ko na, wala naman magandang buhay dito sa mundo. Sabi ko, mas maganda daw. Kaya pinaliwanag kung gaano kaganda yung kaharian ni Allah. Yun po yung kasi yung tinuro sa inyo noon. Pero nung malaman ko, sa kalaunan, wala pala ganun sa batas ng Quran sa tuturista, ganun pala yung... Magbalik po tayo doon sa panahon na nahuli po kayo magkapatid. Ilang taon po kayo noon? Nang edad ko niyan dyan, siguro mga 18 o 19, ganyan. Apo, ito po yung unang beses na nakulong po kayo. Yan ang unang nakulong ako. Ano po to? Diniretso po kayo ng Manila o doon pa lang po sa Mindanao kinulong? Sa Mindanao, dahil yung kaso namin ay 14 na case. Apo. Yung napatunayan na ng ebidensya, Apo. nipay lang kami ng labang. Kaya itong mga kaso na ito ay rape lang, wala. Illegal possession of firearms, multiple homicide, murder, tapos kidnapping. May Tapos kidnapping din po ba? kidnapping, carnapping, ganyan. Opo. Kasi may mga nakuha sa aming mga sasakyan pati mga baril. Yun po yung kinaso sa amin, 1985, nung mahuli kami dalawa. Kailan po kayo napunta sa Bilibid? Napunta kami sa Bilibid, bago ako napunta sa Bilibid, doon pa naman sa jail, doon ko na-encounter ang Panginoon, doon ko na, hindi dito sa maximum, doon sa jail. Pagdating ng 1985, nakulong kami. Ang ibig sabihin, mula 1995, sa pagitan ng 1988, bago ko makilala ang Panginoon, ginamit pa ako ng mga empleyado doon lumalabas para pumatay. So pinapalabas po kayo? Pinalabas, pumatay, mang-hold up doon sa panahon na yan. So parang pinagkakakitaan pa po kayo ng Ganun po. Tapos nung dumating po na marami na kami nalam, ay pinatay nila yung kasama ko. Doon ko nalaman na bawal sa kanila, marami ka nang alam. Kaya sabi niya, iligpit na natin, baka kung magkakamali ito,
makukulong tayo lahat. Paano po nila ginagawa yung pinapalabas kayo? Binabantayan pa rin po ba kayo sa labas? Binabantayan kami. Kaya lang, hindi kami pinasasabay ng aking kapatid kasi pag sabay kami, alam nila tatakas kami. So, isa lang po sa inyo Isa lagi lang, ang pinapalabas? sabi. Palitan kami. So, buti po nakakabalik pa kayo ng kulungan kapag pinapalabas kayo? May Nung mission. una, maganda pa. Pero nung dumating na ng 1 taon, 2 taon, nung marami na kami alam, napansin ko na mayroong bumulong sa akin na kasama na huwag ka na sumama. Itong lakan na ito dahil mayroon ng schedule para sa inyo. Hindi ako sumama. Pagbalik na, sinabi po nung mga nagpapalabas na yung kasama mo tumakas. Pero ang totoo hindi tumakas. Pinatay. Tumakas daw, tapos binaril na nila. Tapos po noon, hindi na kayo tumatanggap ng mission sa labas? Hindi na ako lumalabas. Tapos noong 1988, diyan po yung nangyari ng jailbreak. Nag-riot kami para makatakas. Opo, paano po Ako nangyari? po yung isa sa nanguna, isa sa nagplano at umagaw ng armas. At sa madaling sabi, yung gwardiya na inagawan, lumaban, napinsalan, tapos yun, napailang kami ng kaso na murder ulit sa loob. Panibagong kaso na naman po. Yun din ang naging daan kung bakit ako na Bartolina. Nung mabartolina ako, dumating po, August yun, may pastor na galing dito sa Luzon na pumunta doon. Ang apelido niya Guterres, Pastor Guterres. Hindi ko matanda yung pangalan eh. Sabi niya, sa Bartolina, sabi niya, alam mo, pumunta ako dito kasi nakakita daw siya ng vision. Na nanalangin siya habang siya nagpipray. Nakita daw niya mukha ko na nakawak sa Rias. Tapos may mga kasama siyang magagaling. Yung para mag-MBI, magagaling describe ng mukha. At yung mukha na pinakita sa akin, mukha ko talaga yung nakasulat sa papel. Sabi niya, ikaw ba ito? Kasi pumunta na ako sa Zamboanga City Jail, sa Davao City Jail, Cagayan de Oro City Jail, at hanggang sa Iligan City. Alos City Jail na wala pong ganung mukha. Pero pagdating ko dito sa Ginarsato, dito ko nakita yung mukha mo. Sabi ko, bakit dadagdagan mo ba ang kaso ko? Hindi ka na ba, sabi ko, maawa sa akin, dami ko na nga kaso eh. Sabi na, hindi. Nakita ko sa vision nito, hindi ko maintindihan yung mga vision. Yung pala, nung mabasa ko sa Biblia, pangitayin niya pala yun, pangitayin, na pinakita lang ng Diyos sa kanya, parang panaginip. Tapos yun, sinulat niya, sabi niya, pumunta ko dito dahil tinatawag ka ng Panginoon. Hindi kami magkita. Sabi ko, tinatawag ka, ano pang ibig mo sabihin? Sabi niya, kailangan mo talaga na magbalik loob kay Jesus. Eh sabi ko, si Jesus, paano mo masasabi na si Jesus ay Diyos? Ay pinapaliwanag niya, Jesus, Diyos. Nagtatalo kami Hindi dalawa. niyo po ba, wala po ba kayong idea kung sino po si Jesus nung time? Wala akong yan. Pero ang pagkalam ko kay Jesus, sinabi sa prophet lang ang paliwanag sa amin. Tapos yun, pinaliwanag niya sa akin, hindi ko naman pinapansin. Eh ang kulit, sa isang linggo, 3 beses pumupunta. Tapos nagdadala ng pagkain, dadala ng bisan ko, tapos minsan yung bisan ko, doon, ibinuubad ko, nilalaban niya at binabalik niya sa akin. Talagang gumagawa po siya ng paraan. Tapos yun nga, pag nakakatali ko siya, dinuduraan ko yun. Inumura ko. Hindi naman siya, kinabukasan, mga ilang araw, nandiyan naman siya. So hindi po siya nagagalit sa ginagawa Hindi niya? nagagalit. Kasi ang mission daw niya, kailangan daw, bago bumi sa mission, dito sa Luzon, na natiyak niya ako ay nakakilala na sa Panginoon. Yung buhay niyo po sa Bartolina, gaano po katagal kayo na Bartolina? Matagal din. Parang kulang-kulang din 1 taon yun. Hindi ko lang matanda kung mga 6 o 7 buwan o 8. Ano po yun? Hindi po kayo pinapalabas talaga nun? Palabas, 1 linggo, 1 beses. Paliguan lang. Tapos, painitan ng konti, balik naman doon. Kaya namumutla na ako eh. Tapos yung 2 paa ko may kadina to eh. Kadina, bumao na sa kuhaan ko. Yung Paano? kadina na parang kadina ng aso, yung malaki. Umuod na yung paa ko eh. Sinusubukan niyo po ba makawala doon? Hindi ka talaga makawala. Kasi yung Martin, ang lalaki ng kapal ng yung simento. Ang Rias, ang lalaki din. Tapos nakatali ka pa eh. Kamusta po yung buhay doon? Doon din po kayo kumakain, doon po kayo dumudumi? Oo, Tama doon po din. ba yun? Tapos ang ginagawa nila, pag mabaho na yon, may parang bumbiro, malayo,
gina-sprayan ng palayo. Kaya pag natamaan ka, talaga masakit yung tubig eh. So magtatago ka lang para Magtatago ka, magkukover ka lang doon para yung dumi mabawas doon sa... di sobrang baho po nung Kaya maramdaman, malalaman mong baho. Sa akin, hindi ko namamoy. Parang immune ka na. nasanay na yung ilong. Nasanay ko na. Tapos yung dumadaan doon ng mga bilanggo, di may mga dalaw, naggaganon yun. Sobrang dumi talaga. Tinitiis Kasi mo po talaga. wala ka nang magawa eh. Parang pinarusahan ka na. Tapos yun, dumating sa panahon na yung bang gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Kaya inuuntok ko yung ulo ko sa simento na eh. Nagkakadugo-dugo na ito. Naisip niyo po yun. Oh, magpakamatay na. Ano pong nasa isip niyo nun? Sabi ko, tapusin ko na ang buhay ko nito. Kasi puro paghihirap. Pero kung saan pa yung, nung panahon na yun, ay gusto ko namang pakamatay, dumalo yung isang pastor. Yung pastor din, dumalaw. Sabi niya, dinala, kumusta ka na? Sabi niya, sabi ko, eto, nandito pa rin. Tapos yun, sabi niya, magbalik loob ka na sa Panginoon. Tinatawag ka na ng Panginoon. Tapos ang isip ko, idadamay ko na, sabi ko magpakamatay, idadamay ko na itong pastor. Lumapit siya, kinuha ko dito, inawakan ko, tapos inila ko. Sabi ko, sabihin mo nga, pastor, mayroon pa ba kapatawaran ng aking kasalanan para tanggapin ako sa langit? Sinasabi mo, kailangan ako ng Panginoon para magamit sa kanyang ibangilyo. Di ko maintindihan sinasabi mo. Pag hindi mo, sabi ko nasagot, yung tanong ko. Kasi sabi ko, aminado ko marami akong kasalanan. Kasi pinapaliwanag na pagsisiyan ko daw kasalanan ko, magbalik loob sa Panginoon, hindi ko maintindihan eh. Pero so dumating sa panahon nung gusto ko na magpakamatay, doon ko na inawakan siya. Sabihin mo, sabi ko, pag hindi mo masagot ang ano, idagdag na lang kita sa sentensya ko. At bago ako mamatay. Noong panahon yun, gusto ko na Ano pong gusto niyong gawin sa pastor? Paano niyo siya papatayin? papatayin ko na, Hihilain niyo? hilahin ko, iuntog ko na doon sa ano, sa doon sa Rias. Apo. Tapos po, ano pong sinabi ng pastor? Nakaganon na yung pastor eh. Nakasubsob na. Nakasubsob na, nakapasok na yung kon eh. Sabi niya, mayroon po solusyon sa problema mo. Sabi niya sa Isaiah, tanda-tanda ko yung sinabi, Isaiah chapter 1 verse 18. Apo. Sabi niya, sabi niya, ng talata, sabi niya, yung sinasabi ng Diyos, halika kayo, magliwanagan tayo. Gaano man karami ang kasalanan, handa kong patatawarin. At sinabi niya pa yung salitang, sabi niya, alam mo, sabi niya, Ismael, sing laki ng barko ang nagawa mong kasalanan. Mula ng pagkabata mo nga sa oras nito, sing lawak ng karagatan ang kapatawaran ng Diyos. At alam mo, iniimbitahan ka ng Diyos. Tapos binanggit niya yun, paano ko iniimbitahan? Sabi niya, nananawagan ng Diyos sa iyo. Paano yan? Sabi niya, sa Matthew 11:28, tanda-tanda ko yung verse na yan eh. Tapos sabi niya, halika kayong lahat, lumapit kayo sa akin na napapagalat na bibigatan lupa at akin kayo bibigyan ng kapahingaan. Eh, yung talatan yun eh, yung salita na yun, ako yun eh. Natumbok na yun, ihirap na ako sa kalooban ko eh. Naintindihan niyo po yung time na yun? O naiintindihan ko, ayon doon sa naranasan ko na nahirapan na ako. Kasi gusto ko na talaga mamatay dahil para tapusin yung hirap. Kasi yung katawan ko, pwede makapahinga, pero yung kalooban ko, magulo. Hindi ko maintindihan, magulo, nabibigatan. Parang pakiramdam ko, pasang ko yung bigat ng mundo sa buhay ko. Yung sa kalooban ko, naranasan ko lalo ng kapayapaan, magulo ang isip ko. Dahil doon sa hirap na dinadanas ko. Tapos nung banggitin niya doon na lumapit kayo sa akin, lahat na napapagalat na bibitan, aking pinaliwanag niya konti. Alam ng Diyos na nahihirapan ka na, sabi niya. Alam na niya, pagod ka na. At alam din ng Diyos na nawawalan ka na. Parang alam niya yung naging kalagayan ko, parang ni-guide siya ng Holy Spirit na sabihin yun. At ikaw ay naghihintay lang ng Diyos kung willing ka lumapit sa Kanya at tanggalin yung naranasan mo ngayon. Tatanggalin ng Panginoon. At habang siya nagsasalita, pumapatak yung luwak sa mata ko. Sabi ko, itong salita nito kailangan ko para magkaroon ako ng pag-asa. Itong salitang ito gusto ko na yung kapagod ko sa kalooban ko maalis dito at magkaroon ako ng kapayapaan. At habang sinisir niya yung salita na yun, nakaluhod ako at unti-unti nabitawan ko siya. At umiiyak at lumuluwa sa harapan Diyos. At nasabi ko sa loob ko, kung totoo kang Diyos sa sinasabi ng pastor nito, bigyan mo ako ng kapayapaan. Kung totoo ang Diyos na ipinangaral ng pastor nito, iparanas mo sa akin ngayon
ang tunay na kahulugan ng buhay. Habang sinishare niya, alos kalating oras, nakaluhod ako umiiyak sa Panginoon. At sinasabi ko, Pastor, paano po ang gawin ko para magkaroon ako ng kapayapaan? Sabi niya, nais mo ba na i-guide kita sa maikling panalangin at ituring mo na ikaw ang nanalangin? Sabi mo, ako po. Lumuhod ako. Binanggit niya yung salita, Panginoon Hesus. Sabi niya, sinusundan ko, Panginoon Hesus. Sabi niya, sa oras na ito, sinusundan ko lang. Tapos sinabi niya, inaamin ko po, Panginoon, na nagkasala po ako mula sa pagkabata ko sa oras na ito. At nangangailangan ako ng tagapagligtas na tulad mo. At sa oras na ito, inaamin ko, Panginoon, na pagod na rin ako. Sinasabi ko yung mga talata. Habang sinasabi ko yun, tuloy-tuloy yung presensya ng Diyos. Para, naranasan ba ninyo yung pakiramdam ko? Naranasan ba yung nakasuot ka ng sobrang sikip na damit? Tapos tinanggal yung nakaranas ka ng kaginawahan dahil nawala yung sikip. Ganun po yung naranasan ko sa kalooban ko. Na yung naramdaman ko na napakabigat na dinadala ko, pinapasan ko sa buhay. Yung parang tinataklo, pinapasan ko ang buong bigat ng mundo. Parang tinanggal, parang pakiramdam ko yun, nagbuhat ako ng isang sakong bigas na 50 kilo. Opo. Nung tinanggal ko, doon ko naranasan yung kaginawahan. Sabi ko, iba ito ah. Lalo na yung banggitin niya. Sabi niya, Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At bilang anak mo ngayon, susunod po ako sa iyo. Sabi niya, sinusundan ko lang yung sinasabi niya. Apo. At sinusuko ko ang buhay ko. Mula ngayon, pag-ariad mo ako. Kaya, doon sa video yung salita, pag-ariad mo ako. Doon ko naramdaman. Para akong nawala ng yung nawala ng bigat, yung magulong pagkaisip, nagkaroon yung buhay ko, parang pakiramdam ko yung walang direksyon, nagkaroon ako ng direksyon. Yung kawalan ng pag-asa ko, nagkaroon ako ng pag-asa. At higit sa lahat, sabi ko, Panginoon, salamat po. Dahil dinala mo ang pastor nito sa aking isip lang. Salamat po sa taong ito. Hindi ako sinukuha. Kahit sa kabila na marami kong ginawa sa kanya mali. Kaya sabi ng mga gwardiya, patay na natin yan. Tao niyan, wala nang ginagawa dito. Pero doon pala hindi nagtatapos yung buhay ko dahil doon pala nagsisimula ang Panginoon. Kaya sabi ng pastor, itinaas niya ang kamay niya, idinilat kong mata ko, nakataas lang kamay niya. Panginoon, maghimala po kayo sa taong ito. Magpakita kayo ng kapangyarihan. Nasa lugar na ito ng Bartolina niya, sabi niya, palayain mo dito. At siya ay makapagsisimula ng mga aral ng salita. Yung pinagpipray niya. Tapos parang pagkatapos yun, naranasan ko yung payapang buhay. Pag-alis niya, parang yung may bumubulong naman. Sabi niya, huwag mong paniwalaan yun. Mayroon bang bumubulong? Huwag mong paniwalaan. Sa isip lang po. O sa isip ko yun. Naglalaban. Tapos yun, sinabihan ako ng kapatid, nangako ka. Sayos na, pag pinalaya ka niya dyan, kasi kung mga ilang araw lang siguro, may Red Cross na ginamit ang Diyos na naging instrumento na sabi niya, kailangan yung tao niyan palabasin sa Bartolina. Kasi hindi po yan. Sa makataong batas sabi niya, bawal po yan. Ano po yung unang pumasok sa isip niyo nung may dumating na Red Cross? Parang aksidente lang, parang nagkataon lang. Pero nung paliwanag ng aking kapatid, naintindihan ko, mayroon pala akong pangako. Kasi nangako ako sa kanya. Sabi ko pag alis ng pastor, nangako ako, Lord, kung totoo kang Diyos, palayain mo ako sa Bartolina. At mula sa Silda 1 hanggang Silda 6, pangaral ko na ikaw ang Diyos na napakabuti sa buhay ko. Kaya, nung pinalabas ako, parang ayaw kong tuparin sana. Pero nagpaalala lang. Sabi nga, di ba nangako ka? Doon ako nagsimula ng aral. Paano niyo po inumpisahan yung... Inumpisahan ko yung testimony ko. Sabi ko yung Diyos na nagpalaya sa akin sa Bartolina, yung Diyos na pinangaral ko sa inyo, napakabuting Diyos. Na siya'y mapagmahal kahit sa kabila ng ating makasalanan katulad ko. Pinatawad ako ng Panginoon. At kayo rin pwede kayo patawarin ng Panginoon. Sino po yung mga una niyong kausap nun? Ha? Sino po yung mga kausap Mga nun? bilanggo. Sa iniisa-isa niyo po yung mga bilanggo? Bawat silda. Kilala ko sa loob ng kulungan na
Ay, walang iya talaga eh. Puro kalukuhan lang pinagagawa. Lalo na pag may bumapasok ng mga bago, binubugbog ko, kinukuha ko yung mga sapatos, yung mga pantalon para isang lako, ibinta ko para pang sugal ko lang. Eh, alam nilang ugali ko. Kahit wala kang kasalanan, pag kinusadahan kita, pinagsisunto ko, ganun. Tapos yun, nung makita nila yung pagbabago, hindi na ako nagmumura, hindi na ako nagiinom, hindi na ako tumitik ng mga syrup. Kasi may mga, nagtitik pa rin kami ng syrup sa loob eh. Opo. Ano po ba yung syrup na to? Yung sa gamot sa ubo ng bata, pag nakainom ka ng 60 milligram yun, high na high ka, sobra ka pa sa nakainom ng alak. Ganon so ito yun. po yung parang drugs na... Oh, parang intake, drug. no? Wala pa kasi siya noon eh. Mga marijuana, yun ang, nakita nila yung pang-araw-araw ng buhay ko. Kaya nung nangaral ako, yung mga kapwa kong mga Muslim, nagugulat, sabi, nasira ng bait ng tao na yan. Kung ano na ang pinagsasabi. Hindi niya alam yan, eh, makarating sa doon sa pinakamataas, baka mamamatay pa siya dahil itinakwila si Allah. So ano pong naiisip nyo kapag nalaman po sa inyo na ganyan na yung paniniwala ninyo? Ano po yung naiisip nyo? Wala lang, sabi ko, kahit patay na ako bukas mo kalawa, ang mahalaga, secure na ako, ligtas na ako. Inangawakan ko yung sinasabi ng pastor. Mula ngayon, pangawakan mo. Mayroon ka ng assurance, katiyakan ng kaligtasan. Dahil tinanggap mo ng totoo si Kristo sa buhay mo. Paano nyo po nalaman na talagang tinanggap nyo sa sarili nyo? Yung ambasiyan ko, yung bisyo ko, na mahirap kong iwanan. Parang nagdahilan lang. Yung paninigarilyo, parang wala nang lasa sa akin ng panigarilyo. Pag nagiinom sila ng mga alak, hindi na ako nagsusugal sila, hindi na ako nagsusugal. Tapos yun, pag minumura nila ako, dati hindi na ako minumura, ngayon nagmumura na sa akin. Pinagagalitan, hindi ko na sila ginagantihan. So ganun na po yung pananaw nyo, araw-araw doon? Araw-araw. Pero naka-Bartolina pa rin po ba kayo? Hindi na. Hindi na ako ni Bartolina. At natuwa nga yung mga gwardiya eh. Dahil nalaking pagbabago na nawalan daw sila ng sakit ng ulo sa... No, kasi noong panahon yan, hindi nila ako pwede patay-patayin kasi yung nanay ko, yung pinsan ng nanay ko, napulkom sa PC Barracks, mga PC. Tapos may pinsan din akong human rights sa Davao na pumupunta doon. Kaya sabi na, tagubilin niya doon sa warden, pag ginalaw ninyo yan, papailan ko kayo ng kaso. Kaya hindi nila ako mapitik-pitik eh. Opo, so may protection pala May kayo. protection ako. Natatakot sila doon sa sinabi nung kamag-anak na nanay ko na opisyal. Kaya yun yung naging dahilan yun. Tapos tuloy-tuloy ako. Anong natutunan nyo po yung salita ng Diyos? Ilang taon na po kayo nakakulong nun? Ang edad ko niyan, mga 19 na. 19. So ilang taon na po? 19. Ilang taon na po kayong nasa loob ng kulungan? Simula Siguro nung yan, napasok kayo? mga 2 taon na. 2 taon na. Tapos po ang sentence nyo po is ilang taon? Death penalty, tapos may mga numero pa, 17 years rumasi 1 day, mayroon 6 years in 1 day, Opo. may kuwan pa, may mga numero pa. Opo. So paano nyo, ano pong naiisip nyo na alam nyo nga yung salita ng Diyos pero naiisip nyo napakatagal pa ng buhay nyo sa kulungan? Ano pong naiisip nyo nun? Nung naranasan ko yung isinare ng pastor sa akin, yung sentensya parang din na sa akin ano. Kaya yun ang kasing dahilan kung bakit ako magpakamatay dahil hindi ko matanggap yung sentensya ko. Parang gusto ko nang unahan magpakamatay na lang kaysa makaupo pa ng sila elektrika. Pero napakabuti ng Diyos. Sabi ko, Lord, kung gagamitin mo ako, kayo po maghimala sa sentensya ko. Ipagkatiwala ko ng buhay ko sa iyo. Tapos 1986, nagkaroon ng People's Power kay Cory Aquino naman. Tapos 1988 yata, na-demolish o natanggal ang death penalty. Sa panahon po ni... Noong panahon. Kay Arroyo po. Cory Aquino. Cory Aquino. Cory Aquino. Tapos 1992, nag-request kami magkapatid na magpalipat dito sa Munting Lupa, magpabiyahe. Kaya kinausap ko yung abogado ko, tapos yung kumpare kong gwardiya, naging kumpare ko, inaanak ko yung anak niya. Tapos sabi ko, pwede ba na ibiyahin niyo ko sa dalawa kami kapatid doon sa Munting Lupa. Sabi niya, mayroon ibibiyahin na 30, sama na lang kayo doon. Kaya nung magbiyahe kami dito... Bakit po kayo nagpa-request ng lipat? Kasi ang dapat ang dadalhin sa akin doon sa Davao,
Pero gusto ko sa Manila kasi may nasumusulot doon sa amin sa Ginasantos na napakaganda sa Montevideo dahil maraming church, Opo. mga kapatiran. Kaya sabi ko doon ako mapunta para doon ako lumago sa spiritual ko. Matutunan ko pa yung mga bagay tungkol sa salita ng Diyos. Nung panahon po kayo na natuto ng salita ng Diyos, si Pastor Ahmad po, yung kapatid niyo po, paano po nangyari na nasama rin siya? Kayo lang po yung kausap nung pastor. Doon pa sa loob ng jail, binabalak na ako patayin talaga sa loob ng Ginasantos City. Opo, bakit Tapos po? yun nga, hindi ko rin alam kung paano nakapasok yung baril na ibabaril niya sa akin. At yun nga, nung itinutok niya sa akin, isa lang na katagayon dahil sabi nung salita ng Diyos, sabi niya, huwag yung katakutan na makapatay sa inyong pisikal na katawan. Ang katakutan nyo, ang kaluluwa nyo mapunta sa impyerno. Ginamit ko yung salita, sabi ko, Tol, bago mo man ako patayin at barilin, mayroon akong gusto sabihin sa iyo. Sabi ko, ang tagal natin ng pagsasama mula pa ng pagkabata at hanggang nakulong tayo. Ito lang masasabi ko, kung mapatay mo man ako, katawan lang ang mapapatay mo sa akin. Pero ang aking kaluluwa at espiritu, diretso ito sa Panginoon, sa karya ng langit. Kasi tinanggap ko ang Panginoon bilang mo. Aywan kung nakatutok yung baril, hindi naman sa akin na hindi pumuputok. Kaya siya yung nakakaranas ng naranasan. Ang ginawa ko, hanggat nakatutok, hindi na siya gumagalaw, tinapik ko na lang siya. Saka nakabalik yung niya. Tapos sabay kinuha ko yung baril at kinalas ko. Sabi ko, isauli mo yan, ilabas mo yan. Ano pong sabi niya sa'yo? Sabi ko, pag nahuli pa siya, makadagdagan pang kaso mo yan, illegal possession of firearms yan. Ayun. Tapos ano pong sinabi niya sa'yo? Wala na, hindi siya umimik. Nagkaroon lang siya ng kaisipan siguro, hindi na umimik. Pero may salita ko, naranasan mo bang imula ng Diyos? Ikaw nakakaalam yan. Itong Diyos na pinaglingkod ako, totoong Diyos to. Kaya sabi ko sa kanya, dapat makilala mo siya. Hindi ko siya, sinishare ko lang salita, pero wala pa rin. Pero pagdating namin 1992 dito sa Maximum Security Compound, sa Bilibid, doon na niya naranasan ng Panginoon. Pero doon pala sa jail, nakikita ko na unti-unti na bumabago na yung ugali niya. Sumasabay na sa akin sa gawain. Hanggang dumating pagdating na sa Maximum, doon na siya nagpatuloy. Sabi ko mag-desire ka kasi sabi niya, Tol, paano ako magagamit? Di ako marunong magtagalog, di rin ako marunong magsalita. Sabi niya, sabi ko mag-pray ka. Sabi ng salita ng Diyos, pag kulang ka ng karunungan, humingi ka sa Kanya at yung Diyos ang magbibigay sa iyo. Yun, nag-pray siya na magamit. Yun, natuto siya magkitara, matuto na siya magpatotoo. Kahit yung unang patutuo niya, ilang katagal lang yung patutuo niya. Parang pasasalamat lang. Yun lang alam niya eh. So, paano po nangyayari po nun? Parang tinutulungan mo siya. Tinutulungan ko. Maniwala din. Parang ako na rin yung father spiritual niya. Sabi ko, huwag ka mawala ng paya. Tapos binilihan ko siya ng biyak-biyak na gitara. Sabi ko, gitara ka dito. Hanggang isang araw, natuto siya ng gitara. Mas magaling pa sa akin. Lead man siya eh. Nagli-lead, nagbibis. Kaya nagamit siya sa Panginoon talaga. Dalawa kami nagamit talaga to sa Maximum. So, paano po yun? Lagi kayong sumasama na sa mga gathering Sa Bible study, sa mga Bible outreach, sa mga seal group, sa prayer meeting, Sunday service. Opo. Kasi kami hanggang dumating sa panahon yung mga kasama namin doon nagpapasto, mga leader, lumaya sila una sa ako yung pinalit na pastor. Inordinan. So, kayo na po yung tumatayo sa harapan. Ako na. Tapos yung kapatid ko, sa music ministry siya na bilong. Sabi ko, alagaan mo yung mga So, gaano po kapatid. kayo katagal nun? Sa Maximum, mahigit kayo 10 taon eh. Tapos nilipat ako sa medium security, nagpastor din ako. Doon, tumagal din kami doon ng mga 8 taon, ganyan. Ang mga bilanggo po na nakikinig sa inyo, paano po ba sila nababago rin po ba yung buhay nila or tamang nakikinig lang sila? Yung iba, nababago. At naging kasama ko sa ministry. At halos tinuturuan ko, naging membro ko at nagiging pinagkatiwala ng Diyos sa akin na mga membro, halos mga bilanggo din. Mas malala pa mga kaso nila, maraming mga kaso sila na halos kami pare-pare naman mga kaso, mga matataas ang sentensya. Pero nakita ko, sabi niya, Pastor,
kahit anong mangyari, paglaya natin, magpapatuloy tayo. Kaya ang karamihan doon sa nagiging membro ko ay naging pastor. May 20 silang nagpapastor na iba-ibang church ngayon na pinagpastoran nila sa Talaga Malayang Lipunan. Kaya tuwing magkikita kami sa mga reunion namin, Pastor, salamat. Kasi ginamit ang buhay mo. Salamat sila. At doon ako napapayak. Sabi ko, Panginoon, yung buhay ko na winasak ng kaaway, binuo mo para gamitin ito sa pamilya ko. Kasi halos pamilya ko nakakilala sa Panginoon sa pamagitan ko. Pag dumalo yung nanay ko doon, mga kapatid ko, pinatatanggap ko sila sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Laking biyaya. Ito ang dahilan kung bakit pala yung pastor na mula dito sa Luzon, iniwan niya ang kanya mga nasasakupan, tinuturuan. Inanap ako para maisira ang Ebanghelyo mo. At hindi ako sinukuan. Salamat, Panginoon. Then mayroong pastor na napakakulit. Ang tawag ko sa kanya, napakakulit eh. Kahit anong ginagawa ko sa kanya, parang wala lang sa kanya. Dahil ang mission niya talaga, tapusin yung pinag-uutos ng Panginoon na para makakilala ko. Ilan taon pa po kayong nakakulong noon? Simula nung nag-Bible study kayo, uma-attend kayo ng mga gathering? Mula nung 92, dito ako sa Maximum. Nagsimula ako 1992 na hanggang 2009 bago ako lumaya. Ganun katagal. Ang akin pong Ilan taon po yun? 92 hanggang 2009. 2009. Oh, Tagal na. ganun po. Apo. So, paano po nangyari na napababa po yung sentence niyo? Nag-pray ako kay Lord. Yung nga, nung People's Power, 1988, na-demolish sa minta, naging life sentence. Apo. Tapos yun, sumulat po ako kay Joseph Estrada. Hindi naman na-approve na makumute pa yung life sentence ko. Tapos noon, sumulat ako kay Arroyo nung pumalit si President, Vice President siya yun Apo. Sumulat ako, siya po naging presidente. Na-commute po ng 40 years. Ilan po? 40 years. 40 years. Tapos nung pangalawang presidente naman ni Gloria Macapagal, sumulat ako rin, yung 40 years, nauubusin namin dapat magkapatid. Nagiging 24 to 29. Naka 24 years na ako sa kulungan. Mula nung nakulong ako, nung 1985. Kaya, nung 2009, tinawagan kami magkapatid na lumabas. At siya hindi makapaniwala kasi paano tayo makalabas doon? Ang laki ng kaso natin. Pinagtatawanan nga kami ng mga kasama namin, mga bilanggoy. Kayo na magsasara nitong bilangguan. Sa laki ng sentensya nyo. Pero yung mga nagtatawanan sa amin, napakaliit lang mga sentensya. 20 years lang, 10 years lang, hindi pa lumaya. Hanggang, ang iba, nandun pa ngayon. Kaya yung nangyari sa amin, miracle. Kasi ang nangyari po, ay nung sumulat ako sa Justice para mag-file ng yung parol. Parolan ako, sabi hindi pa pwede. Kaya kailangan mo ubusin ng 40 years. Sabi na 40 years. Uli 30 years bago ka pa susulat uli. Apo. Sinutusan ko yung kapatid ko na pinakabunso. Nung iniwan ko ay 5 taon pa. Siya yung nag-asikaso ng kaso namin sa Justice. Sabi niya, Tol, walang pag-asa makalaya kayo. Immature pa yung sentence, hindi pa pwede applyan ng committee, ng parol. Pero sabi ko, Lord, walang imposible. Tapos yun, nagpasting ako ng 40 days. At yun yung pinag-pray ko, Lord, palayain mo kami magamit sa laya. Tapos yun, tuwing umaga, dinideclare ko, Lord, salamat, palayain mo na ako sa itinakda mong panahon. Yung perfect time mo pa yun, inihintay ko na lang. Dumating mo, sinasalita, nagpapasalamat ako 2022 hanggang 2023, hanggang 2008. Ang tawag nila sa akin, sira ulo eh. Bakit daw nagpapasalamat na hindi pa lumaya? Sabi ko, mayroong perfect time ang Panginoon, may perfect will. Inihintay ko na lang. Naghimala ang Panginoon, nasama yung karpita ko. Ano po yung karpeta? Yung record nung sentensya ko, yung papel na ako na dito, nasama doon sa puntang Malacanang. Doon sa Malacanang pala, sa daming kaso na pumunta doon para makommute ang sentensya nila, hindi na pala binabasa ng presidente, may pinagkatiwalaan pala, tinatatakan na ng perma niya. Natatakan ng perma yung akin. Tapos nilagay doon, 24 to 29. Naka 24 years na ako,
Nag-apply ko ng parol. Doon na, tinignan yung record ko, napakagandang record ko. Hindi ako na-involved sa mga patayan dyan, o mga illegal, o sa loob ng kulungan. Nabigyan ako ng 3 taon yata, 4. Nagiging yung 24, naging 27. 2 taon na lang. Yun, napuran. Dito ko na ni-report sa diyan sa munisipyo ng may justice diyan sa Parañaque. Parañaque. Betehome. Doon na. Paano po nangyari? Hanggang natapos na yung 2 taon noong 2013. 2013. 2013. Ano po yung araw na yon? Ano po yung pakiramdam nyo? Ay, sarabi to ako, sir. Tapos Naalala yun, niyo po ba yung nag-pray ako kay Lord. Mayroong simbahan na napuntahan kami. Niyo nga, sinabi ko, sir, kanina na hindi ka welcome, maramdaman mo eh. Pag iskumbi ka, parang niriri ka, hindi ka nila pinapansin. Nag-decide na lang ako na magpaalam. Ayun, napunta kami sa basurahan, dyan sa Tondo. Doon na kami, halos 2 taon kami doon, namumulot para makasurvive ng buhay. Doon ko dinalasin maraming tukso. Saan po kayo nakatira nun? Diyan sa ibabaw ng basura niya, yung ginagawa siguro building ngayon. Sa tabing dagat, tinatapunan ng basura para yung dagat papunta sa malayo para lagyan nila ng building So, niya. nagpulot po kayo ng basura? Doon na kami nabuhay. Tapos yun, habang kami napunta diyan sa mga Nantan, sa Mandaluyong, kung saan na sa Metro Manila, namumulot, dinadaanan kami nung isang nakasakay, hindi namin alam, pastor pala yun. Tapos binibigyan kami ng siupaw, yung mga tinapay galing sa Jollibee, yung Ano po yun? McDo. Makikita po kayo lagi sa lansangan? Oo, nakikita na. Naitim na, tapos mahaba ng mga biguti na yung book na. Kasi namulot kami dahil pag mayroong mga simbahan, church na pinupunta kami, hindi kami welcome. Dama-dama namin, hindi kami welcome. Paano po nyo nasabing hindi kayo Kasi yun, binubulungan nila yung mga tao na, ingat kayo, mayroon dito nakapasok sa atin. Galing sa Bilibid yan. So may discrimination O, po? discrimination. Dama ko yun, 3 church. Hanggang dumating sa pastol, huwag muna tayo pumunta, hindi na tayo pagpapala sa kanila. Hindi tayo tanggap. Yun, namasura kami. Dumating sa panahon, sabi siguro lagi naawa. Sabi niya, gusto ba niyo makapagtrabaho? Sabi yung nakasakay sa sasakyan. Sabi ng kapatid ko, upo, sir. Pero sabi niya, siya nagsalita, paano kami magkaroon ng trabaho, sir? Iskumbi po kami. Sinabi na niya totoo, iskumbi kami. No skill, wala kami skill. Alos kalahati ng buhay namin sa bilangguan na ubos. Tapos wala kaming natapos na education. Tapos wala kaming birth certificate. Paano kami magkakaroon ng SS, Pag-ibig, PhilHealth. Wala kaming, hindi namin alam kung kailan kami pinanganak. Sabi niya, yan ang kailangan ng Diyos. Yung nagsasalita ng totoo. Hindi mo kinaya at hindi mo tinago. Binigyan ako ng calling card. Tapos, puntahan mo itong calling card na ito kung saan sa Makati. Hanapin mo itong building na ito. Tapos yun, pinuntahan namin doon. Tapos yung SR, yung mga sekretary, sir, wala po tayong pwede paglalagyan dahil walang MBA clearance yan. Walang police clearance yan. Sabi, kumuha nga kayo ng police clearance at MBA. Kumuha ko ng MBA clearance, sabi niya, bumalik ka lang dito 3 buwan. Pag-aralan namin kung pwede kayo mabigyan ng kuwan. Kasi ang record nyo, grabe. Sabi, grabe record mo dito. Hindi biro itong kaso mo dito. Di mo ba alam, lahat dito sa 5 tao na namatay, tinamaan mo ng baril sa pagitan ng kilay. 2 lang ang nasa dibdib ng kaliwa. Sabi, sintado ka sa ganyan. Sabi ko, sir, yung dati ko, sir. Tapos nilabas ko yung ID ko pagpastor. Hindi pa rin sila naniniwala. Kaya bumalik ako, sir. Hindi po kami makapagtrabaho siguro. Pero kayo po, magpapatuloy kami magtrabaho, hindi. Sabi niya, bakit hindi kayo binigyan ng papabalikin pa ako ng 3 buwan. Mamulot na muna kami, hintayin namin 3 buwan. Hindi, magtrabaho kayo, akong bahala. Ako ang MBA clearance nyo, ako ang birth certificate nyo. Darating nyo pa makakuha din kayo. Ano pong binigay sa inyong trabaho? Nagwalis-walis lang simula. Doon sa SIAP, diyan sa Tunasan, Muntinlupa sa Industrial Complex. Apo. Sa Tunasan. Tapos yun, yung engineer naman doon ay pastor din.
tinuruan kami mag-welding, kung paano mga electrical. Doon kami natuto mga kapatid. Sa madaling salita, nagkaroon kayo ng skill. Nakaroon kami. Opo. Ang problema ngayon ay kinaingitan naman kami ng mga kasama namin. Paano po nangyari? Dahil sila, ang skill nila, isa lang, round kami, lahat ng skill. Pag nag-absin yung isa, bunutoy, punta na nga si Sami, punta na nga si Ahmad. Palitan mo nito, wala, may sakit yung nakatuka dito sa area na ito. Yun na rin. Kiningitan naman kami doon. Kaya minsan, yung kabinet niya, hindi na nilalagay ng mga illegal, katulad ng mga tanso. Tanso pa yun. Tapos yun, napapagkamalan siya nagnakaw ng mga tanso. Dahil po sa inggit. Inggit. Tapos, yun nga, maaari kami dalawa matatanggal sa trabaho kasi nagnakaw. Yung mga tanso doon, mga malalaking tanso makapal Tapos, masama yun hindi maganda yun sa ano. Nilapitan ko yung pinakabos namin, yung nagpapasok. Boss, pwede ba sir, bago nyo kami tanggalin? Di ba may CCTV? I-rewind naman po ninyo para maging patas po yung Kung kami talaga yung nakita nila doon, sabi ko, wala na po akong salita dyan. Ako na po mismo alis. Para patas, sabi ko. Yung pala, yung kagalit namin sa amin, yung kagalit, ay gusto nila, yung area namin, sila makakukuha. Kasi napakaganda yung area namin, hindi masyado mahirap Tapos yun, pinuntahan nila, ayaw pa rewind. Sabi niya, sir, hindi na rewind yan. Sila na nga Sabi niya, wala naman tayong justice yan. Di makatarungan yan. Ayaw pa rewind, ayaw pa tingin. Pinilan. Pag hindi mo paikutin yan, ikaw ang papailan namin ng kaso. Bakit? Trabaho mo yan Yung pinaikot, nakita, yung nainggit sa amin, siya natanggal sa trabaho. Kaya pa yung ginawa sa kanya. Kaya doon ko nakita yung kapangyarihan ng Panginoon. Pag nagtatrabaho ka talaga na ang puso mo talaga malinis sa harapan ng Diyos, wala kang ginagawa masama, lumabas din ng katarungan. So, sa ngayon po, kamusta po ang buhay ninyo? Ako naman, ang buhay ko ngayon ay, nung pandemic, kailangan magpaturo ka vaccine. Hindi ako nagpaturo kasi may sakit ko dati nung panahon yan. Tuwing magpaturo ako, hindi pwede. Yung company, pag wala kang turo, hindi ka na makapasok. Kaya nung panahon yan ay nag-decide na lang akong hindi na makapasok kasi tinanggal na ako at nag-full time na lang ako sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggang ngayon, nagpapastor na lang ako. Kasi yung church na pinagpastoran ko, namatay yung kaibigan ko, ako yung pinalit. Mga 2 taon pa lang. Kamamatay lang noong 2024 yata, namatay. Dumarating pa po ba sa point na nai-imagine nyo yung sarili nyo noon na ngayon ganito ka na? Ano po yung nasasabi nyo sa sarili nyo? Ang sabi ko sa sarili ko, lagi ko naisip na, sabi ko, Lord, napakabuti mo sa buhay ko. Yung buhay ko ay binigyan mo pa ng pagkakataon na magamit sa gawain mo at maging instrumento ng iba na yung mga nawala ng pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Mga taong wala ng direksyon sa buhay, magkaroon ng direksyon na tulad ko. At yun, pinatutuhanan ng Panginoon. At tuwing manalangin ko, Lord, napakabuti mo sa buhay ko. At walang dahilan, sabi ko, sa mga pagsubok na dinadanas ko, hindi ako magpapatuloy. Kasi naranasan ko na sa iba't ibang trial, naranasan ko, hindi mo ako iniwan ni pinabayaan. Kaya ang buhay kong ito, sa mabuhay, sa mamatay, paglilingkod ko sa iyo. Kaya nakakumpos ako ng awit na sa mabuhay at sa mamatay, maglilingkod ako sa iyo, sabi ko. Kaya yun po yung lagi kong na-remind, yung kabutihan ng Diyos. Na ako ay hindi karapat-dapat na iligtas na napakasama. Pero binigyan ng Diyos ng pagkakataon ng buhay na hindi na kayang baguhin ng lipunan, hindi kayang baguhin ng bilangguan, hindi kayang baguhin ng aking mga magulang, mga kapatid. Ano man disiplina na ginawa sa akin, hindi ako nabago, kundi nagpapatuloy pa lalong sumama. Pero sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo na dumating sa akin sa pamagitan ng pastor nito, na sabi ko, lagi ko sinasabi, Panginoon, kung buhay pa yung pastor na yon, salamat. May pastor na hindi ako sinukuhan para dalhin sa karyan mo. Maranasan ng tunay na pagbabago.
Dahil sabi ko, Panginoon, ang pagbabaong sinimula mo ito, hanggang sa kukunin mo ako, magtatapos ang buhay ko sa paglilingkod sa iyo. Dahil kahit ano pang gawin ko sa ginawa ko kasalanan sa nakalipas, ay nilinis mo, pinatawad mo ako, na hindi ako karapat-dapat patawarin. Kaya minado ko nung sinintensyahan kami, at yung ibang kaso hindi na. Sabi ko, Tol, nung naging Christian ako, Tol, lahat ng natirang kaso, aminin ko na lang. Inamin ko talaga. Kasi sabi nung abogado ko, wag na. Sabi ko, sir, aminin ko na lang. Ako naman gumawa yan. Nagiging totoo ako sa harapan ng Diyos. Opo. Pero alam nyo, kahit aminin mo kasi ang kaso mo sa korte, sisintensyahan ka. Hindi ka tulad sa Panginoon, pag inamin mo na nagkasala ka sa Kanya, walang sintensya eh. Ang ipinapalit niya sa iyo, kapayapaan, kaginawaan. Kaya salamat sa Panginoon, naging honest ako sa iyo. Sabi ko, Panginoon, mula ngayon sa paglilingkod ko, sabi ko, hindi ko na, sabi ko, bibitawan ang mabubuting bagay na sinimula mo sa akin hanggang sa kukunin mo buhay ko. Kasi ang buhay ko ngayon ay nasa mag-63 na ako. Sabi ko pa yung pag binigyan mo pa ako ng kaunting buhay bago kunin mo. Kaya purinan po yung nagagamit ako ng Panginoon sa mga bus, sa mga sasakyan, sa street evangelism, sa mga palengke, Opo. sa bilangguan. Ginagamit ako ng Panginoon sa live sa TikTok. Ginagamit ako sa mga platform. Nagpastor ako sa TikTok, nag-mentoring ako, at nagiging pastor ako sa church. Ay, sabi ko Panginoon na salamat dahil ang dating buhay na patapon, walang pakinabang, nagiging pakinabang kasi mula sa aking kasalanan, inugasan mo ng yung kapangyang dugo. At ito po ang aking mensahe. Sabi ko, Panginoon, sa iyo, mangangako ako sa iyo na hindi na ako bibitaw sa iyo. Dahil ikaw ang nagbigay ng buhay nito.